Hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court hindi kinatigan ng Supreme Court. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Hawak na CCTV video ng Philippine National Police sa pag-alis ni na Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa sa Senado, inilabas sa publiko. Use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the Implementing Rules and Regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot. Suspended Senate Sergeant of Arms Chief Mau Aplaska inirekomenda ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ang kaso dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado. Well, in-expect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response no, doon po sa each and every article of impeachment. Posibleng pag-question sa jurisdiksyon kaugnay ng impeachment case, inaasahang itutugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House prosecutor. Ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sinusuhulan umano para huwag nang dumalo sa hearing at humina ang kaso ayon sa ilang pamilya ng mga biktima. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pinakakasuhan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga nagpaputok ng baril sa Senado noong May 13. Isa sa kanila si dating Office of the Sergeant at Arms o Chief Mau Aplaska. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, anong mga kaso ang inaasahang haharapin ni Retired General Aplaska? Magandang hapon sa June, sinabi ng CIDG na paglabag sa Republic Act 11917 o yung tinatawag na the Private Security Services Industry Act. Ito'y dahil ang paggamit ng baril ng USAA ay sumasailalim daw sa Implementing Rules and Regulation ng RA 11917 na sinasabing dapat i-observe muna ang 6 na stages bago gumamit ng lethal force at hindi daw kasama doon ang paggamit ng warning shot. June, ang paglabag sa Republic Act number 11917 o yun yung the Private Security Services Industry Act ay may penalty na 50,000 hanggang 5 million pesos at cancellation ng lisensya at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 20 taon depende sa bigat ng ginawa. Ang dating is what we are being attacked when in fact walang atake po sa inyo. There was no attack. Ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusob na wala pong lumusob. In fact, malinis po yan. Walang dapat ipagtanggol dahil walang pag-atake na naganap sa Senado. Ito ang pahayag ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Police Major Robert Alexander Morico II kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay General Morico, walang dahilan para gamitin ni Suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplaska ang kanilang mga baril
kaya maituturing na paglabag sa rules of engagement ang ginawa nilang pagpapaputok ng baril. Use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the Implementing Rules and Regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot. Base sa investigasyon ng CIDG, hindi mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang nagbabarena sa pinto ng GSIS building, kundi maintenance personnel umano ng gusali. Naiwasan din sana ang hindi magandang senaryo kung nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa magkabilang panig. This is where the miscommunication started. Yung building maintenance manager, si Maria Lourdes Kinala, and the security officer, si Officer 2 Luis Dexter Cruz ng GSIS, coordinated with the Senate Building Maintenance and General Services, kay Engineer Daniel Esteban, that they will be conducting a reinforcement ng pinto sa kabila. Baka makaabala po sa inyo. So they were told, ang Senate Building Maintenance was told na may gagawin kami mga repair works. We have already subpoenaed si Engineer Daniel Esteban. Unfortunately, yung mga taga-Senate hindi kasi pumupunta pa po. But we will be asking why, bakit hindi nasabi kay USAA? Sinabi din ni Major General Morico na 10 USAA personnel na ang pinadalhan nila ng sapina. Subalit, 3 pa lamang sa mga ito ang nag-surrender ng armas sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Sinumpina po kasi namin. And Sir Mau Aplasca went to our office doon sa NCR together with, he did not come. May letter coming from them, from the Senate, and lawyers were sent yesterday. And nireceive namin yung baril. But personally, hindi pa po dumating dito si or any other OSA personnel. Dagdag ni General Morico, 9 na basyo ng 40 caliber pistol, 27 piraso ng basyo ng 9mm at isang 9mm live ammunition ang nakuha nila sa loob ng gusali ng Senado, habang 3 piraso ng basyo ng 9mm, 5 piraso ng metallic fragments at 3 lead core o tingga ang nakuha nila sa labas ng walkway area. 5 piraso din ang basyo ng 5.56 rifle ang natagpuan sa labas ng gusali malapit sa GSIS canteen. Sa exit door naman, 7 entry bullet holes mula sa loob at 15 entry bullet holes sa glass window ang nakita ng CIDG. There were 40 empty shells that were seen sa lugar. We have already conducted ballistic examination. Na-surrender na po sa amin yung baril na yung pinaka-update po ngayon is that even the General Mau Aplasca already surrendered his firearm and it's undergoing ballistic examination sa crime laboratory. The NBI, I'd like to thank yung NBI for for being very transparent and very cooperative. All 29 agents nakausap po namin. And even the firearm that was supposedly used doon sa incident na ni Senior Agent Darwin Francisco was turned over to the PNP for ballistic. And doon po siya sa nag-positive siya doon sa 5 pieces ng 5.56 mm na na-recover sa scene. June, sinabi din ni General Morico na maaaring nabigyan lang na maling impormasyon si General Aplasca kaya ito nakapagpaputok ng baril. Kasama din daw yan sa iniimbestigahan nila. June. Maraming salamat, Leia Ilagan. Ibinahagi ng Malacanang ang kuha ng CCTV na hawak ng Philippine National Police kaugnay ng pag-alis ni Senator Robin Padilla at Senator Ronald De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14. Samantala, may pahayag naman ang palasyo ukol sa naging desisyon ng Korte Suprema
na huwag pagbigyan ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Bato kaugnay ng paghahain ng arrest warrants na mula sa International Criminal Court. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Isa-isa ng tinukoy ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga personalidad na nakunan sa closed-circuit television camera na paalis ng Senado noong madaling araw ng May 14, 2026. Sa inilabas na video ng Malacanang, pasado alas 2 ng madaling araw nang makita sina Senators Robin Hood Padilla at Ronald Bato de la Rosa na bumaba patungo sa parking lot ng Senado. They boarded the white SUV confirmed owned by Senator Robin Padilla. They proceeded outside unimpeded and headed towards the Makati area. As of 2:32 as caught by CCTV cameras. Ipapaubay na lamang na DILG Secretary sa Department of Justice ang pagdetermina kung may pananagutan ba si Senator Padilla sa pag-alis ni Senator Bato sa Senado sa gitna ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. That's up to the SOJ to determine. They are now gathering the facts. And whatever charges we filed will be up to the SOJ. Para naman sa Malacanang, hindi nararapat ang ginawang pag-alis ni Senator Bato sa Senate Building. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Ngayong hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator De La Rosa, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masasabing valid ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Sa tanong naman kung ipapatupad na ng pamahalaan ng ICC arrest warrant o kinakailangan pang idaan ito sa local court, sagot ng palasyo, ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May sagot si retired Major General Mau Aplasca sa mga ipinakitang video sa Malacanang ng nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Samantala, ipinagtanggol naman ng isang senador si Aplasca mula sa mga batikos. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ano ang tugon ni retired Major General Aplasca tungkol sa pahayag ng palasyo na walang pag-atake na nangyari sa Senado? June, taliwas sa pahayag ng executive branch na nindigan itong sinuspending Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na nagkaroon talaga ng pag-atake sa Senado o under attack ang Senado noong nakaraang linggo. Batay umano yan sa mga makakalap na videos noong nangyari ang palitan ng putok ng baril sa loob mismo ng Senate premises. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Pinagputol-putol at pinili lang ang tutugma sa kwento nila. Ito ang tingin ng sinuspending Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mau Aplasca sa mga video na ipiniresenta ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang kahapon. Nanindigan si Aplasca na inatake ang Senado nitong nakaraang Miyerkules, May 13 at tanging isang warning shot lamang umano ang kanyang pinaputok sa loob ng Senate premises. Anya, kayang ilabas ng Senado ang mga video na makakapagpatunay nito.
The Senate was not under attack, sabi ng DIL, sir. Sir, you fighting? Well, it's their own version. Pero you maintain, sir. You maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos. So you maintain. Pinaninindigan niyo yun, sir. Yes. We will show you. Inaasahan na rin anya nakakasuhan siya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ngunit hindi pa siya nagtutungo sa ahensya. Ngunit kahapon, pinayuhan si Aplaska ng kanyang mga abogado na humingi ng extension kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II upang mapaghandaan ito. Sa palace briefing, nabanggit rin na nagkaroon ng meeting sa pagitan ng mga tauhan ng OSAA at GSIS isang araw bago ang nangyaring putukan. Ngunit ayon kay Aplaska, may naganap na pagpupulong. Ngunit hindi kabilang dito ang National Bureau of Investigation at hindi rin napag-usapan ang umano'y request na extra security ng GSIS. Walang sinabi naman sa secure NBI ng design. Our meeting is about the impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He did not say anything about the NBI arrival here. May sagot naman si Interior Secretary John Vic Remulla at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa paratang na spliced ang CCTV footage sa isinagawang press briefing sa Malacanang. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yan dahil may timestamp lahat. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Samantala, sa Facebook post kahapon ni Senator Robin Padilla, ipinagtanggol nito si Aplaska mula sa mga batikos. Sa caption ng senador, si Aplaska ang sumagip umano sa buhay ng mga nasa loob at labas ng Senado. Paliwanag pa ng mambabatas, ang warning shot na nanggaling kay Aplaska at sa NBI ang nagpatunay na may friendly forces sa dalawang panig at nagkulang lamang umano sa koordinasyon at komunikasyon ang mga ito. Ayon kay Padilla, sa kabila ng kaguluhan ay naging mapayapa pa rin naman ang mga pangyayari. Si Senator Loren Legarda naniniwala ring pinrotektahan ni Aplaska ang Senado. Ma'am, si Senator Aplaska mapakasuhan na daw po. Sabi po ng CIDG. He protected us. June, nagbigay rin ng iba't ibang manifestation ang ilang mga senador sa ginanap na plenary session ngayong hapon patungkol sa nangyaring shooting incident noong nakaraang May 13. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, batay sa panawagan ng taong bayan, kailangan magkaroon ng impartial, independent at fact-based na investigation patungkol rito. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, sinabing lampas na ito sa issue ng pamumulitika kundi pambabastos at pang-aabuso na sa tiwalang ipinagkatiwala sa kanila dito sa Senado. Emosyonal naman si Senator Pia Cayetano nang alalahanin ang kanyang mga personal na karanasan noong nakaraang linggo. Samantala, sabi naman ni Senator Joel Villanueva at napagkasundoan ng lahat ng mga senador na pag-usapan na labang at talakayin ang iba't ibang mga question patungkol dito sa gagawing investigation sa shooting incident sa susunod na plenary session sa darating na Lunes, May 25. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Evan Alvarez. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang mapigilan ang implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, may mangyayari na bang pag-aresto ang mga otoridad kay Senator de la Rosa ngayong walang TRO na ilalabas ang SC? Magandang hapon, Monica. Ayon sa National Bureau of Investigation, nais muna nilang makita yung buong resolution ng Korte Suprema at dito nga nila pag-uusapan yung mga hakbang na kanilang gagawin o kung bibigyan na sila ng hudyat na arestuhin nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa botong 9 yes, 5 no at 1 abstain, hindi pinaboran ng Supreme Court ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang implementasyon ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC.
Sa mga isinumiting kahilingan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, nais nitong mapigilan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Foreign Affairs o DFA, kasama rin ang Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin siya sa bisa ng ICC Warrant of Arrest, Red Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Nauna nang iginigiit ng kampo ng senador na nararapat na galing ang warrant of arrest mula sa local court dahil hindi naman nila kinikilala ng Pilipinas ang ICC Warrant of Arrest matapos itong humiwalay sa jurisdiction ng ICC noong 2019. Ayon naman sa Korte Suprema, ang naturang desisyon ay para lang sa hiling na interim relief ng kampo ni Senator De La Rosa. Nananatili namang pending sa ngayon ang main case. Samantala, nais muna ng National Bureau of Investigation na makita ang buong resolution ng Korte Suprema na nakatakdang i-upload sa May 25, araw ng Lunes. I don't want to speculate. I have to see it yet. Ayon naman kay NBI spokesperson Head Agent Palmer Malyari, sa kabila nito ay nakahanda ang kanilang mga operatiba kung ipag-uutos ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. Iginit din ng NBI na may umiiral ng ICC warrant of arrest laban sa senador. Nandiyan po yung kopya ng warrant, alam naman po natin na nandiyan yan. Hindi lang po NBI ang may hawak ng kopya niya. Ayon pa sa NBI spokesperson, may mga nais pa silang linawin kung kaya't inaantay nila ang buong resolusyon mula sa kataas-taasang hukuman. Pero sa ngayon ay wala pa nilang hudyat para arestuhin si Senator Bato. Ayon naman sa legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion, hindi pa niya judgment o final ruling ang inilabas na resolusyon ng SC. Monica, dahil nananatili pa rin itong main case ay nakatakda sila maghain naman ng motion for reconsideration para nga pag-usapan pa rin itong mga kanilang hakbang na kanilang i-rekomenda nga dito sa SC. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Itinalaga ng Philippine National Police Colonel Marlon Santos bilang tagapagsalita ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Si Colonel Santos ay nagsisilbi bilang Senior Police Assistant to the ex-officio Commissioner. Siya ay naging Provincial Director ng Cavite Provincial Police Office at Regional Chief of the Criminal Investigation and Detection Group. Isang ginang sa Batangas ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue upang maihatid sa ospital ang kanyang anak para sa nakatakdang follow-up check-up. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas mula na maaksidente sa motorsiklo ang kanyang anak. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Kasi nga po, pagalaw nga po ng mga daliri po ninyo. Nararamdaman niyo po? Okay naman siya. Isang 34 anyos sa lalaki ang inasistihan ng UNTV News and Rescue na maipa-check up sa ospital. Naaksidente ang pasyente noong March 31, 2026 nang madulas at matumba ang sinasakyang motorsiklo dahil sa buhangin sa kalsada. Sa kanyang pagkabagsak, nagtamo ito ng fracture sa kaliwang binti, batay sa isinagawang x-ray sa biktima. Naoperahan din sa ospital ang pasyente ng araw na yon. May nakalagay na tri-panel knee immobilizer sa kanyang kaliwang binti na nagsusupport doon sa
bahagi na inoperahan sa kanya. Hirap gumalaw, hindi makalakad at makaupo ng mag-isa ang pasyente. Kaya naman kinailangan niya ng tulong dahil sa kalagayan nito. Sinamahan ng team na bumalik sa follow-up check-up ang pasyente sa Batangas Medical Center. Maingat siyang isinakay sa rescue vehicle. At habang nasa biyahe, ay patuloy na binabantayan ang kanyang vital signs upang makasiguro na nananatiling stable ang kalagayan nito. Matapos ang follow-up check-up ng pasyente sa kanyang doktor, makikita na inilis na ang nakalagay na tri-panel knee immobilizer sa kanyang kaliwang binti. Ayon sa pasyente, pinayuhan siya ng doktor na gumamit na lamang ng saklay nang sa ganon ay unti-unti siyang makabalik sa paglalakad at magkakaroon pa rin daw ng follow-up check-up at physical therapy para sa kanya upang tuluyan ng makapaglakad ng normal. Matapos ang check-up ay naihatid naman ng maayos ang pasyente sa kanilang bahay sa Barangay Dara sa Tanawan City, Batangas. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit na ang pagpasok ng tag-ulan kaya inaasahan na ang banta ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya naman pinatitiyak na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naisa sa katuparan ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha kahit pa may investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pagka talaga yung buhos ng ulan malakas, dito hindi na madaanan talaga. Isa si Bonbon Magat na residente ng Barangay Damayang Lagi sa Quezon City ang nakasaksi kung papaano lumulubog sa baha ang bahagi ng G. Araneta Avenue tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para sa kanila, pahirap at lagi silang nag-aalala kapag dumarating na muli ang panahon ng tag-ulan. Kaya naman malaking ginhawa ang kanilang naramdaman nang simulan ng ayusin ng Department of Public Works and Highways ang drainage system sa lugar. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa ginagawang drainage improvement project sa lugar. Ang 758-meter na proyektong ito mula sa Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Avenue Senior Avenue ay inaasahang makatutulong ng malaki upang ibsan ang problema sa baha sa lugar na isa sa itinuturing na critical area. But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tagulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Bukod rito ay nililinis na rin ang mga daanan ng tubig sa lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang sa Metro Manila isinasagawa ang mga hakbang kontra baha, maging sa iba't ibang panig ng bansa, bilang paghahanda na rin sa nalalapit na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Sa kabuuan, ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre, yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Para kay Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, malaki ang may tutulong ng proyekto sa pagkontrol ng baha oras na matapos sa susunod na linggo. Para sa mga ulan na katulad ng mga thunderstorm na 30 minutes lang, na nagdudulot din ng baha pero maliit, ito napaka-epektibo nito kasi nilakihan mo yung drainage, madoble pa. Ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, tuloy ang kanilang mga proyekto kontra baha sa gitna ng patuloy na investigasyon sa flood control projects anomaly. Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman at ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ni Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon. Pero ang trabaho din ng DPWH, siguraduhin na yung pagbaha ay maiibsan. No? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isinusulong sa Senado ang isang panukalang batas na magbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga lugar sa Sierra Madre Mountain Range. Sa panukalang inihain ni Senator Risa Ontiveros, inirekomenda nito ang paglalaan ng 3.5 billion pesos sa pondo para sa Sierra Madre Protection Fund. Ito ay sa ilalim ng 2026 budget ng Department of Environment and Natural Resources, so DENR, na layong pangalagaan ang pinakamahabang mountain range sa bansa. Sakop ng panukala ang restoration at reforestation program at dagdag na pondo para sa mga forest ranger na nagbabantay sa nasabing kabundukan. Ang Sierra Madre ay may habang 540 kilometers at itinuturing na backbone of the Philippines. Samantala, dapat pang dagdagan ang mga planta ng kuryente sa bansa ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay upang maiwasan ang pagnipis ng reserba gaya ng naranasang yellow at red alerts sa grid na nagdudulot ng mga power interruption. Ito ang balita ni JP Nunez. Masyado nang numinipis yung supply ng kuryente dahil sa unplanned maintenance shutdown o yung mga plantang biglaan tumitirik na wala doon sa maintenance schedule. Sunod-sunod na araw, naranasan ang red at yellow alert status sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid sa nagdaang linggo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng pagnipis ng supply ng kuryente na naobserbahan kahit paman noong bago pa ang pandemya noong 2019. Unang dahilan nito ay ang mga planta na biglaang nagkakaroon ng unscheduled power maintenance o biglaang pag-shutdown kaya nababawasan ang reserbang supply. Pangalawa naman ay dahil sa matinding init, mas tumataas ang demand sa supply ng kuryente. Dahil dito napipilitang magpatupad ng power interruptions ang mga power producers. Nagpapatupad tayo ng power interruptions para na rin protektahan yung sistema kasi pag hindi natin yan ginawa, posibleng mas lumala ang problema at mas lumawak pa. Ayon sa NGCP, matagal na nilang advokasya ang pagsusulong na madagdagan pa ang mga power plants sa bansa upang maiwasan ang mga power outages. Pag marami ang pasobra, maski masira ang linya or maski may bigla ang tumirik na planta, may pagkukunan tayo ng kapalit na kuryente. Panawagan naman ng ahensya sa publiko na sa kabila ng nararanasang tag-init ay matutong magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Kapag nabawasan umano ang demand sa supply ng kuryente, mas mababawasan ang load ng mga power plant at maiiwasan ang power interruptions. Sa bawat tag-init, whether or not magkakaroon tayo ng red alert, mainam ho talaga yung magtipid tayo o masino pang paggamit ng kuryente. Sa kasalukuyan, mayroong nasa higit 100 power plants sa Luzon Grid, habang nasa halos 80 naman sa Visayas Grid na pinagkukunan ng supply ng kuryente. Samantala, nasa ilalim ulit ng yellow alert status ang Visayas Grid mula sa alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong May 20. Umaabot na sa 2,503 ang peak demand ng grid habang nasa 2,692 naman ang available capacity nito. Bunsod ito ng mga planta na puwersahang nag-alis ng supply ng kuryente at unavailability ng malalaking coal plants sa Visayas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology Cybersecurity Bureau ang dahilan ng pagiging inaccessible ng Presidential Communications Office at official gazette websites kahapon May 19. Ayon sa DICT, nakikipag-ugnayan na ang kanilang National Computer Emergency Response Team sa PCO upang i-verify kung ang nangyaring downtime ay resulta ng scheduled maintenance, configuration updates o intentional administrative actions. Alas 3 ng hapon kahapon nang hindi ma-access ang mga nasabing websites. Naibalik naman ito kaninang madaling araw.
Nakarating na sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang summons mula sa Senate Impeachment Court. Samantala, ay naasahan ng mga House Prosecutor na posibleng questionin ng kampo ng Vice Presidente ang jurisdiksyon kaugnay ng articles of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, in-expect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response doon po sa each and every article of impeachment. Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nito ang writ of summons ng Senate Impeachment Court araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Kalakip ng summons ang articles of impeachment, annexes at USB drive na naglalaman naman ng sabing dokumento. Binigyan ng 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng tugon sa articles of impeachment laban sa kanya. Ayon kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member, ito na ang huling pagkakataon ng pangalawang Pangulo para tugunan ng alegasyon ng impeachable offenses. Gate din ito, handa silang sagutin ang magiging tugon ng pangalawang Pangulo. Ngunit naniniwala rin itong posibleng questionin na naman ng kampo ni VP Duterte ang proseso ng impeachment. Wala naman po nga nagbabawal doon po sa pangalawang Pangulo na magbigay po ng kanilang challenge pa rin po sa jurisdiction, lalo't higit hindi pa rin naman po nila binibitawan yung pong kanila pong petisyon sa Korte Suprema. Our expectation is it will be more substantial than what had been submitted before. No, kasi in the previous answer po to the House Committee on Justice, it was basically just a very short response to all of the allegations. So hindi ho talaga point per point. Ayon sa kongresista, plano ng House Prosecution Team na unang ipresenta sa paglilitis ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng article of impeachment na matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sunod ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol. Samantala, inihayag naman ng House Prosecution Panel na may budgetary needs ang team at galing ang pondo sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara. Also that budget for the prosecution and for everything that we'll be witnessing in the coming days once the actual trial begins. From the budget of the House, from the MOOE. Pero nilinaw ng prosecution team, wala silang matatanggap na karagdagang sweldo para rito. Libre rin umano ang serbisyo ng private prosecutors na tumutulong sa House Prosecution Team. Isa sa kanila ang veteranang litigator na si Attorney Lorna Capunan. Yung pong dekada ng kanya pong karanasan, sinusubukan naman niya pong ibigay sa mga public prosecutors. Particularly po in trial techniques, yung pong handling of evidence, presentation of evidence. Malaki po yung iniaambag po ni Attorney Capunan sa amin pong lahat. Sa larawan namang ipinadala ng kongresista, kita ang ginagawang paghahanda ng House Prosecution Team sa inaasahang paglilitis kay VP Duterte. Kabilang na ang pagtalakay ng House Prosecutor na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa Rules of Procedure at Evidence. Posible namang sa Hunyo na mag-umpisa ang formal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon sa pagtaya ng House Prosecution Panel. Pero depende pa rin ito sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naging emosyonal si Senator Pia Cayetano nang balikan ng karanasan sa shooting incident sa Senado noong nakaraang May 13. Kasunod ito ng privileged speech ni Senator Risa Ontiveros kung saan binanggit nito na para bang walang nangyari sa Senado matapos ang habulan at putukan sa loob ng gusali. Hindi ito pinalagpas si Senator Pia at nilapitan rin ng emosyonal na si Senator Loren Legarda. Ipinagdamdam din ng senadora na wala man lamang nangumusta sa kanila mula sa mga senador na wala ng gabing iyon sa kabila ng matagal nilang pinagsamahan. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari.
Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun. Agad namang nilinaw ni Senator Ontiveros ang kanyang pahayag at sinabing wala sa tamang konteksto ang pagkakaintindi sa kanyang sinabi. Anya, ang ibig niya sabihin sa pahayag na parang walang nangyari ay ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Senado matapos ang insidente. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. May tugon ang bansang Qatar sa pahayag ni US President Donald Trump na nakiusap umano sila para huwag munang umatake sa Iran. Samantala, panibagong 3 araw ang ibinigay na palugit ni Trump para makapagdesisyon na ang Iran bago ang planong malakihang airstrike. Ito ang balita ni James Buntuyan. Our position has been stated to our partners in the United States regarding, first of all, the wish of the region not to be engulfed again in war and to stave away any escalation that would be immediate effect on the peoples of the region as a whole. Hindi inamin ngunit hindi rin naman itinanggi ng Qatar na isa ito sa nakiusap kay United States President Donald Trump na wag munang atakihin ng Iran. Subalit muling binigyan din ni Qatar Foreign Ministry spokesperson Mahed Al-Ansari na naninindigan sila na hindi na dapat sumiklab pang muli ang digmaan na malaki na ang epekto sa kanilang rehiyon. Aniya, naniniwala pa rin sila sa kakayahan ng Pakistan na madala sa pagkakasundo ang US at Iran habang umiiral ang ceasefire. If you look at the general statements coming out of the region, I think there is a clear solidarity in supporting the mediation led by Pakistan, but also supporting the ceasefire in place and giving the diplomatic channels a chance for further discussions that might lead to an agreement. Matapos ang muling pagpapaliban, nagbitiw muli ng deadline si Trump para sa Iran, ngunit wala pa rin itong katiyakan. Pero sa kanyang pahayag, posible itong mangyari anumang araw ngayon o sa susunod na linggo. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Ayon kay Trump, malaki ang kanyang paniniwala na gagamitin ng Iran laban sa kanila ang armas nuklear nito. Kapag nangyari ito, nakatitiyakan niya siya walang makaliligtas sa mga bansa sa gitnang silangan. They would start with Israel. They would blow it up. They go after UAE. They go after Qatar. They go after, I think they go after the entire Middle East. It would be nuclear holocaust. And there's no question in my mind that they'd use it. There's no question. Ayon naman kay US Vice President J.D. Vance, hindi magandang halimbawa kung papayagan ng Iran na magkaroon ng nuclear arms dahil tiyak na pamamarisan ito ng iba. Kung magkagayon, mas tataas ang antas ng panganib sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. We want to see not just now, not just when Donald Trump is president, but years down the road that the Iranians are not rebuilding that nuclear capability. Iran can never have a nuclear weapon, and Iran would really be the first domino and what would set off a nuclear arms race all over the world. That's very, very bad for the safety of our country. Ngunit ang Iran sinabing natatakot lang si Trump kaya muli na namang inurong ang bantang pag-atake. Ayon kay Iran National Security Commission Head Ebrahim Azizi, alam ni Trump ang kakayahan ng militar ng Iran. Dagdag dito, malinaw na walang pagpapahalaga si Trump sa pagpupursige ng mga leader sa Persian Gulf na maabot ang kapayapaan at pagkakasundo dahil madali lang kay Trump na mag-utos ng pag-atake kahit sino pa ang maapektuhan. Samantala, ilang observer sa US-Iran war ang nagsabing ang pagpapaliban ni Trump ng deadline ay estratehiya lamang para makapaghanda ang Amerika sa mas malaking pag-atake batay sa mga inilalabas na videos ng Pentagon. James Bontuyan
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nagsimula na ang high-level bilateral talks sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Ilan sa pinag-usapan ng dalawang leader ang may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyon ng Russia sa laban nito sa Ukraine, gayon din ang visa-free cooperation sa kanilang mga mamamayan. Si Putin ay nasa China sa imbitasyon ni Xi kasabay ng ika-25 taong anibersaryo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Samantala, formal ding inimbitahan ni Putin ang Chinese President na dumalaw sa Russia sa susunod na taon. Natukoy na ang mga otoridad o ng mga otoridad sa United Arab Emirates na ang drone na tumama sa Baraka Nuclear Power Plant sa Abu Dhabi noong linggo ay mula sa direksyon ng Iraq. Ayon sa International Atomic Energy Agency, kailangan kumilos ng mga bansa upang pigilan na ang mga pag-atake dahil tiyak na malaking problema kung may mapipinsalang nuclear plant. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. An attack on the Baraka nuclear power plant in the United Arab Emirates. The situation, Mr. President, is of grave concern. This is a nuclear site in the Middle East where the consequences of an attack could be most serious. Nagbabala ang International Atomic Energy Agency o IAEA sa panganib ng mga pag-atake sa mga nuclear facility kasunod ng missile attack sa Baraka Nuclear Power Plant sa Al Dhafra region sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa kanyang pahayag sa United Nations Security Council meeting, inihayag ni IAEA Director General Rafael Grossi na libo-libong kilogramo ng nuclear material ang nasa loob ng mga reaktor sa nasabing planta. Aniya, malawakan at seryosong banta ito sa mga bansa sa gitnang silangan kung makalalabas ang radioactive materials mula sa planta. It is an operating nuclear power plant and as such, it hosts thousands of kilograms of nuclear material in the core of the reactors. A direct hit could result in a very high release of radioactivity to the environment. I again call on maximum restraint. Military activity on NPPs and other nuclear facilities carry undeniable risks. Ang Baraka Nuclear Power Plant ang nag-iisang operating nuclear plant sa buong Middle East. Nitong linggo, oras sa UAE, isang drone ang tumama sa isang electrical generator ng planta dahilan ng pagsiklab ng sunog. Tiniyak naman ng pamunuan ng pasilidad na walang radiation leak na nangyari at ligtas ang mga empleyado nito. Nagpahayag rin ng pagkabahala si UN Secretary General Antonio Guterres sa pangyayari. The Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The Secretary General has consistently warned against any further escalation of the conflict in the Middle East, and this incident provides yet another reason for all sides to halt the fighting completely. Attacks on nuclear installations are totally unacceptable, a violation of international law, and must be condemned. Dahil dito, muling iginiit ng UAE sa UN Security Council na kondenahin ang nasabing pag-atake ng naglalabang mga puwersa dahil ang pag-target sa mga civilian infrastructure ay tahasang paglabag sa international law. Ayon kay UAE Ambassador Mohammed Abu Shahab, kailangang gumawa ng hakbang ang konseho at huwag hayaang magpatuloy ang mga pag-atake lalo sa mga sibilyan at mga delikadong pasilidad gaya ng plantang nuklear. The Security Council must ensure that such attacks do not continue with impunity. Mr. President, the United Arab Emirates reiterates that peaceful nuclear facilities must never become targets of attack under any circumstances. Protecting such facilities is a shared international responsibility, essential to preserving nuclear safety, security, and confidence in the peaceful uses of nuclear energy. Kasunod ng pag-atake, kinumpirma ng UAE Defense Ministry na ang trajectory ng missile na tumama sa planta ay nagmula sa bansang Iraq. Ang Iraq ay kilalang kaalyado ng Iran, partikular ang Shiite militias. Bradley Rabuza,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iikliin ng bansang Thailand ang visa-free privilege nito sa mga turistang papasok sa kanilang bansa kasunod ng tumataas na kaso ng krimen na sangkot ang mga dayuhan. Mula sa 60 days o 2 buwan, paiikliin ito sa 30 days o 15 days na lang, depende sa bansa, ayon sa Thailand Foreign Ministry. Ang pagbabago ay magiging epektibo sa 54 na bansa, kabilang na ang Pilipinas. Noong July 2024, ginawang 60 days ng Thai government ang visa-free entry privilege sa mga turista sa layuning palakasin ang turismo kasunod ng epekto ng COVID pandemic. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Ilang komite pa sa Senado ang nalagyan na ng bagong hahawak o chairpersons. Isa sa inabangan ay kung sino ang hahawak sa Blue Ribbon Committee. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ba ang update sa committee chairmanship dyan sa Senado? Jude, matapos ang pag-aantay, napunta kay Senator Pia Cayetano ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod ito ng pag-aayos ng Senado dito sa mga committee chairmanships matapos yung naging pagpapalit ng liderato nitong nakaraang linggo. Itinalaga ngayong araw bilang chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon si Senator Pia Cayetano, habang vice chairperson naman ang dating namumuno dito na si Senator Panfilo Ping Lacson. Kasunod dito ang chairmanship ng Foreign Relations na bumalik naman kay Senator Amy Marcos at si Senator Erwin Tulfo ang vice chair ng nasabing komite. Habang ang komite naman ng Environment, Natural Resources and Climate Change ay napunta kay Senator Camille Villar. Si Senator Robin Hood Padilla naman ang naatasang humawak ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, habang si Senator Francis Kiko Pangilinan ang vice chairperson nito. Ang magkapatid na Mark at Camille Villar naman ang magkatuwang na mga ngasiwa sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Inihabol din sa sesyon kanina si Senator Rodante Marcoleta bilang Justice and Human Rights Chairperson at ang Vice Chairman naman na itinalaga ay si Senator Pangilinan. Samantala napunta kay Senator Loren Legarda ang Senate Committee on Culture and the Arts at ang Committee on Basic Education. Naretain naman kay Senator Pia ang tatlo niyang komiteng hawak na Committee on Ways and Means, Energy at Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Habang ang Committee on Health and Demography at Committee on Sports ay nanatili kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Kay Senator Jinggoy Estrada naman napunta ang chairmanship ng National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, maging ang komite ng Games and Amusements. Public Services naman kay Senator Rodante Marcoleta ang napunta. Ang komite ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs kay Senator Robin Padilla. Habang si Senator Joel Villanueva naman bilang chairman ng Committee on Higher and Technical and Vocational Education. At panghuli para sa Committee on Finance ay nalipat na kay Senator Mark Villar. Samantala sa ibang usapin, inianunsyo sa plenaryo ni Senate President Alan Peter Cayetano na naipadala na ng impeachment court ang writ of summons o patawag kay Vice President Sara Duterte. That as Senate President, I respectfully inform the body that earlier today, 20 May 2026, the summons in relation to the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte was duly served upon respondent Vice President Sara Z. Duterte. A copy of the summons was likewise furnished to the prosecution panel on the same date. Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer. Inaasahan ng korte na matatanggap nila ang tugon ng Vice Presidente sa darating na June 1, Monday 2026. And counting 10 calendar days
from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Pagkatapos nito ay ipapadala o aabisuhan na ang House Prosecution Panel at pagkatanggap nila ay mayroon silang 5 araw para tumugon dito. Kaugnay ng impeachment, sinabi rin ni Senate President Cayetano na magkakaroon sila ng pagpupulong bilang preparasyon para rito. I say this because we have to discuss the impeachment calendar and the staff is ready to brief us. And if we can give this priority because we have to discuss it vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committees, committee hearings, and the session. Adrian Carrera. Kasabay ng impeachment preparation ng mga senador ay targeting mapag-usapan kung anong komite naman ang hahawak at kung magkakaroon ng investigasyon sa nangyaring barilan at gulo sa Senado nitong nakaraang linggo. June matapos mag-adjourn ang session ay nagkaroon ng all-senator caucus kung saan kabilang sa mga target nilang mapag-usapan dito ay yung magiging calendar para sa impeachment proceedings and other matters din na na-raise sa floor kanina. At bukod sa senators, kabilang or kasama nila sa nasabing meeting ay yung Senate Secretariat na magbibrief sa kanila sa kung ano yung mga kakailanganin doon sa nasabing proceedings. At bago mag-adjourn yung session ay hiniling ni Senator Erwin Tulfo na kung ay maisa publiko yung calendar ng impeachment trial o impeachment proceedings na maisa sa pinal o mapagkakasunduan sa nasabing caucus. At kaugnay doon sa schedule ng impeachment trial, isa doon sa mga kailangang ayusin ay kapag sumabay yung pagsisimula ng nasabing trial doon sa regular session ng mga senador tuwing Monday, Tuesday hanggang Wednesday. At dahil hindi naman pwedeng mapabayaan yung mga committee hearings at yung regular session ng mga senador kapag nagsimula na yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo, Jude. Jed, yamang bago na ang chairperson ng Blue Ribbon ngayon ng komite na yan, itutuloy ba ni Senator Pia Cayetano ang pag-iimbestiga o pagdinig doon sa anomalya sa flood control projects? June matapos ngang i-anunsyo na napunta kay Senator Pia Cayetano yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa na itatanong sa kanya kung or kaugnay doon sa plano kung itutuloy ba yung investigasyong ginagawa kaugnay doon sa maanomalyang flood control projects. Pero kung magugunita, June, hindi isa si Senator Pia Cayetano doon sa mga hindi pumirma doon sa partial committee report na inilabas ni Senator Panfilo Ping Lacson noong siya pa ang chairperson ng nasabing komite. So June, ayan yung aabangan natin kung sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano sa Senate Blue Ribbon kung maipagpapatuloy yung investigation doon sa controversial na flood control projects. June. Paano naman babalansehin ng Senado ngayon yung kanilang trabaho bilang mga legislators at bilang mga hukom naman sa impeachment court? June, may iba't ibang mga suggestions yung mga senador kaugnay doon sa schedule na gagawin nila para mabalanse yung trabaho nila sa legislatura maging yung pagsasagawa ng impeachment trials. So sa mga naunang nabanggit o suggestions ng mga senador, posible na gawin nila na umaga ang session o kaya na at hapon naman gaganapin yung impeachment trial. Sa ibang suggestions naman, maaaring gawin na Monday, Wednesday, Friday yung trial at Tuesday, Thursday naman yung kanilang regular session. Pero ayun yung tiniyak ng mga senador na kapag nagsimula na yung impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado, hindi dapat mapabayaan yung legislative works nila. Kabilang na rin yung mga committee hearings dito sa Senado. June. Maraming salamat, Jed Neresina. Plano magsampa ng kontrademanda ng pulis na inalis sa trabaho laban sa rider at ilang opisyal ng National Police Commission o NAPOLCOM. Kaugnay ito ng insidente ng pagtulak ng nasabing pulis sa rider na nag-viral ngayon sa social media. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
We will post bail for his provisional release ngayong araw na to. Hopefully, mailabas na namin siya. Matagal-tagal na rin siyang ikinulong sa slight physical injury case. Nakatakdang maglagak ng piyansa si Police Staff Sergeant Erwin Lagwa matapos itong makulong ng ilang araw ng voluntaryong sumuko pagkatapos ng viral road rage sa C5 Road noong May 12. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Ariel Inton, maghahain sila ng countercharge sa rider na nakaalita ni Staff Sergeant Lagwa. Maging ang ilang opisyal ng NAPOLCOM, pinag-aaralan din nilang sampahan ng reklamo dahil sa maling paghawak umano ng kaso ng pulis. We are also contemplating of filing cases against the private complainant and also filing administrative cases against some NAPOLCOM officials na sa tingin namin ay mishandle nila itong kasong to, particularly Attorney Calinisan. With all due respect to him, mukhang wala sa lugar. He lost a sense of justice dito sa bagay na ito. Kahapon ay naglabas ng desisyon ng Pasig City Prosecutor's Office kaugnay ng kasong frustrated murder at malicious mischief laban sa pulis. Walang nakita ang piskalya na sapat na batayan para sa naturang mga kaso, kaya ibinaba ito sa slight physical injury na may piyansang 3,000 piso. Ang viral road rage incident ay nangyari sa C5 Road sa Pasig noong May 12 kung saan makikitang itinulak ng pulis ang isang rider na naging dahilan ng pagsemplang nito sa kalsada. Subalit kalaunan ay inilabas ang mas mahabang video kung saan tila pinuprovoke at hinahabol umano ng motorista ang pulis bago nauwi sa panunulak. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si NAPOLCOM Commissioner Calinisan sa umano'y pag-downgrade ng mga investigador sa kaso. Sa halip na frustrated murder, slight physical injuries lamang ang inirekomenda ng mga pulis. Natatakot ang kampo ng pulis sa kasong administratibo na kanyang kinakaharap dahil nagpakita na umano ng pagkiling ang NAPOLCOM sa kanyang kaso. So how can we expect a fair, impartial proceeding from NAPOLCOM if higher officials of that office already showed bias against our client? So titinan din namin yan, puntong yan. Samantala, si dating Philippine National Police Chief at ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinuna rin ang ginawang paghatol ni Commissioner Calinisan na agad tinanggal sa serbisyo ang pulis. Ayon kay GM Torre, hindi pwedeng ang NAPOLCOM na dapat tagapagtanggol ng pagiging patas at due process ang lugar ng trial by publicity at maagang paghatol. Pinuna rin ito ang agad na pagpapapreskon noon ni Commissioner Calinisan nang hiharap ang pulis sa media, gayong wala pa umanong formal na pagdinig ng kaso. Tumangging magkomento si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan kaugnay ng issue. Ang rider naman ng video na itinulak, nag-deactivate na ng kanyang social media account. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sabongero. Ito ay para magsampa ng reklamo kaugnay ng sinasabing panunuhol sa kanila para hindi na dumalo sa mga hearing. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, paano ba yung sinasabing panunuhol na yan at sino ang mga nanunuhol sa mga pamilya ng missing sabongero? June, direktang itinuro ng pamilya ng ilang missing sabongero itong abogado na umano'y malapit kay Charlie Atong Ang na siya umanong kumakausap sa kanila at kinukumbisi sila na huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Mayroon ding umanong mga ilang pulis na tumutulong para pigilang umusad yung mga kaso. Sumbong ng isa sa mga complainant, marami na sa kanilang mga kasamahan ang hindi na dumadalo sa pagdinig. Mula sa mahigit 35 na lamang silang matiyagang sumusubaybay sa itinatakbo ng kaso. Aniya, ito lamang April 16, 2026 nang kausapin siya ng naturang abogado upang kumbinstihing itigil na ang kanilang laban. Nung pumayag po akong makipag-usap sa kanya,
Parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa Missing sa Bungero. Gusto niya po na wag nang umattend ang mga complainant. Kasi ilan na lang po kaming natitira doon. Out of 19 complainants, 3 na lang po kaming complainant sa Santa Cruz, Laguna. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inabutan umano siya ng sobre na may labang 20,000 piso. Ito ay para umano sa pamasahe at panggastos. Ngunit hindi niya ito binuksan sa takot na baka gamitin ito laban sa kanila. Pinakiusapan din umano sila ng mga pulis at security guard ng mga suspect at akusado ng Missing sa Bungero case na nasa custodial facility ng PNP. April 22 naman, June, muling nakipagkita sa kanila ang babaeng abogado sa isang hotel sa Mandaluyong kasama ang iba pang complainant. Dito inalok sila ng tulong kapalit ng hindi na pag-a-attend sa hearing. Nasa 40,000 pesos kada buwan ang ibinibigay umano sa kanila kung saan ihihinto ito o inahahati ito sa kinsenas at katapusan. Bukod dito, ibinigay din ang iba pang mga hiling ng mga complainant gaya ng pamamasyal, swimming at pagpasok sa mga kasino. Kapalit po yon ng hindi pag-attend para humina daw po ang kaso. At kapag mahina na daw po ang kaso, lalabas na si AA at pasasalamatan sila, doon daw po magbibigay ng malaking halaga. Sino si AA? Si Atong Ang po. Sa pagpunta ng mga complainant sa Napolcom ngayong araw, 2 pulis ang kanilang inireklamo. Kabilang dito ang ilang police lieutenant o isang police lieutenant sa Highway Patrol Group at isa pang police major sa custodial facility. Apela nila ngayon, John, sa pamahalaan na tulungan sila na upang matukoy o matutukan ang nangyayari sa kaso ng Missing sa Bungero. Dahil isa sa mga plano umano ng kampo ni Charlie Atong Ang ay baligtarin yung pangunahing witness at siya ang ituturo bilang mastermind. Kaya tumihiling din sila sa DOJ na maging yung abogado na nakikipag-usap sa kanila ay idamay din dito sa kasong ito. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sisimula na ang implementasyon ng Service Contracting Program sa ilalim ng Maritime Industry Authority o MARINA. Ipatutupad ito sa 12 ruta ng mga sasakyang pandagat na kwalipikado sa programa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Malala nyo yung service contracting program budget natin, nagtabi tayo ng 200 million para sa Marina. So mag-start mag-roll yung Marina service contracting natin, Maritime, on Monday. Aarangkada na ang pagpapatupad ng service contracting program sa mga sasakyang pandagat sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa gitna ng patuloy na nararanasang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Paliwanag ng kalihim, mismo ang Maritime Industry Authority o MARINA ang magpapatupad ng programa. Magmumula pa rin ang pondo na ito sa pamahalaan alinsunod sa General Appropriations Act o GAA 2026. Batay sa inilabas na advisory ng MARINA, sa ilalim ng programa ay babayaran ng MARINA ang bahagi ng pamasahe ng pasahero, partikular ito sa mga fare increase o taas pasahe na ipinatupad simula noong February 28, 2026. Ibig sabihin, ang babayaran lang ng mga pasahero ay ang mga dating pamasahe bago ang nabanggit na petsa. Para naman sa mga makikilahok na ship operator, babayaran at makatatanggap ang mga ito ng insentibo na katumbas ng fare increase na ibabawas sa pasahe ng lahat ng mga pasahero. Saklaw ng programa ang mga barko o bangka na nagsasakay ng mga pasahero sa mga natukoy na ruta, maging ito ay economy o regular accommodation class. Kabilang sa mga kwalipikadong ruta ng
commuter maritime transport services ay ang mga biyahe na hindi lumalagpas ng 2 oras. Gayon din ang mga may mataas na passenger traffic at walang alternatibong paraan ng transportasyon. And when we're talking of 12 routes, ito yung Batangas, Mindoro and everything, and we're looking around 1.2 million passengers at thereabout na makikinabang in 2 weeks. 2 weeks ang alam namin magtatagal yung pondong yan. Kabilang dito ay ang 2 ruta sa Batangas City, 2 ruta ng Guimaras Iloilo City, 2 sa Cebu, 1 sa Zamboanga, 2 sa Davao at 3 ruta sa Surigao del Norte. Ayon sa Marina, sa Biyernes ay nakatakda silang maglabas ng pinal na mga detalye ng ipatutupad nilang service contracting program sa sektor ng maritime transport. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, may tuturing na constructive dismissal o iligal na pagtatanggal sa trabaho ang pagpapatupad ng rotation scheme at pagbawas sa araw ng trabaho. Ito ay kung walang pagsang-ayon ng mismong empleyado. Sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng isang textile company, ginawa ng kumpanyang 2 hanggang 3 araw na lang mula sa 6 na araw ang pasok ng kanilang mga manggagawa. Kasabay nito ay nagpatupad din ng rotation scheme dahil umano sa kakulangan ng materyales. Paliwanag ng Korte Suprema, dapat munang kinonsulta ang maapektuhang empleyado at makuha ang kusang loob na suporta ng mga ito. Dapat ding nag-abiso muna ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ito ipinatupad. Sinabi pa ng SC na dapat ding patunayan ng employer na lugi na o kaya'y nanganganib na malugi ang kumpanya kung hindi ipatutupad ang flexible work arrangement. Nag-crash landing ang isa umanong Philippine Air Force o PAF trainer aircraft sa bulubunduking bahagi ng sitio Cabuyao sa poblasyon Tuba, Benguet, Miyerkules ng umaga. Ayon sa mga responder, nakumpirma na nakitang airframe na may body number 1039 ang kabilang sa flight training fleet ng PAF na unang natagpuan ng mga piloto na walang malay. Ngunit ngayong hapon lamang, kinumpirma ng Philippine Air Force na binawian na ng buhay ang mga ito. Ipinakita ng City Tourism Office sa mga kawani ng media ang milyong-milyong paniki sa loob ng pamosong Montfort Bat Sanctuary sa Samal Island sa Davao del Norte. Ang nasabing sanctuary ay tahanan ng tinatayang aabot sa 2.3 million na rosette fruit bats. Kinilala ito ng Guinness World Records bilang largest single colony ng mga paniki sa buong mundo. Ang 3 araw na media tour na nagsimula nitong Martes ay layong ipromote ang kahalagahan ng wildlife conservation at sustainable tourism sa lugar. Muling nasilaya na mailap na dugong sa Pahada Bay sa Mati, Davao Oriental. Ang rare marine mammal ay namataan sa isinasagwang Scuba Surero Initiative ng Department of Environment and Natural Resources sa nasabing protected area. Bukod sa dugong, nagpakita rin ang isang green sea turtle. Ang 2 marine animal ay kapwa ay tinuturing na endangered species sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Scuba Surero na programa ng DNR ay layong alisin ang mga basura sa karagatan at protektahan ang natural habitat ng mga yamang dagat ng Pilipinas. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinatunayan ng isang anak ng magsasaka at kasambahay mula Camarines Norte na walang imposible sa taong may pangarap at nagsusumikap. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Noong una po, hindi po ako makapaniwala kasi akala ko po parang papasa lang ako and like suntok sa buwan kung makasali ako sa top notcher.
Wala sa hinagap ng isang aspiring teacher mula sa Camarines Norte na magiging top-notcher pa siya sa nakalipas sa Licensure Examination for Professional Teachers o LAPT. Hinirang na top 2 sa board exams para sa mga guro si Aliana Abordo na ang tangi lamang umanong dasal ay makapasa sa pagsusulit. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, habang ang kanyang ina naman ay mahigit 1 dekada nang namamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Hindi po ako nahihiya na sabihin sa iba na anak po ako ng farmer or ng yaya. Kasi marangal naman po yung trabaho nila. Wala naman silang tinatapakan na ibang tao. And nagpursige naman po sila para mapagtapos po kaming 3 magkakapatid. Sa kabila ng hirap na kalagayan, nagawa ng mag-asawa na mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at pananampalataya. Para sa ama ni Aliana, hindi dito nagtatapos ang suporta nila sa pag-abot sa pangarap ng kanilang anak. Sabi ko ay salamat, maraming salamat sa Diyos. Natupad yung pangarap niya na makapasa at hindi lang makapasa, kundi maging top-notcher pa, isa sa mga top-notcher. Sana pagbutihan niya, yan ang umpisa o simula ng para sa kanyang mga pangarap sa buhay. At yan, andito lang ako, laging nakasuporta sa kanya. Pangarap na ngayon ni Aliana ang makapagtrabaho bilang isang guro upang makatulong sa kanyang pamilya at mapagpahinga na ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Gusto ko na pong makapagtrabaho para maka-help na po sa family ko and hopefully para si mama mag-rest na rin po siyang mag-alaga ng mga bata kasi tumatanda na rin po. Saka yung tatay ko rin po, masyado pong mabigat na trabaho ang pagsasaka, yung mga pagbubuhat ng sako, ganyan. Gusto ko po kahit paano makapahinga na po sila since graduate naman na po kaming dalawa ni ate and nagtatrabaho na po siya. Mensahe naman niya sa mga kabataang nakararanas din ng hirap sa buhay. Huwag hayaang limitahan ng kasalukuyang kalagayan ng kanilang mga pangarap. Nagpasalamat din si Aliana sa mga programang pang-edukasyon ng pamahalaan tulad ng 4Ps at DOST Scholarship na malaki ang naitulong sa kanyang pag-aaral at tinamong tagumpay. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po. Noong nakarang araw, nag-uusap kami nung mga kaopisina ko. Nagtatalo-talo kami kasi nalilito sila. Ano ba ibig sabihin ng bilas? Anong ibig sabihin ng manugang, ng balae, ng bitsin? Basta maraming term na ginagamit ng mga Pilipino sa mga pamilya nila. Kaya lang hindi natin alam kung ano talagang ibig sabihin. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga katawagan na yan? Simulan natin sa pinaka-common. Lolo o lola, grandparents. Pero depende sa region. May iba-ibang tawag tulad ng ingkong, lelong, lelang, apong, mamay o nanay. Isa pa, kuya at ate. Hindi lang ibig sabihin older sibling. Ginagamit din ito bilang respeto, pagiging close o friendly na tawag. Kaya kahit hindi mo kapatid, kuya o ate pa rin. Bayaw. Asawa ng kapatid mo o kapatid ng asawa mo. Hipag, female version ng bayaw. Manugang, ito naman ang asawa ng anak mo. So kapag nag-asawa ang anak mo, manugang mo na siya. Balae, ito interesting. Ang balae ay tawagan ng parents ng mag-asawa. Halimbawa, nanay ng groom at nanay ng bride, magbalae sila. Bilas, ito naman ang tawagan ng mag-asawa ng magkakapatid. Example, ikaw at yung asawa ng kapatid ng asawa mo, bilas kayo. Oo, medyo nakakalito. Sangko, dikong o diko. Ito ginagamit sa ilang Filipino-Chinese at probinsya culture. Meaning, tawag sa older brother. Parang sangko, panganay na kuya, dikong, second older brother. Isa pa, ditche. Tawag naman sa older sister, usually Chinese-Filipino influence. Kaya sa Pilipinas, hindi sapat ang relative, kailangan specific. Sa madaling salita, yung dami ng tawagan natin, reflection din pala ng closeness ng kulturang Pilipino. Ikaw, anong Filipino term
ang nakakalito para sa iyo. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Elsa Sinlao, Joselito Pinlac at Mark Pinggol. Gayon din kay Melinda Javier, Jovert Ventilio at Hermes Soriano. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6 at 22 na nagsasabi, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.